Gob, maraming salamat po sa iyo. At kami po'y pinagbigyan mo na mauwi po yung aking asawa at mabuo po muli ang aming pamilya. Hindi ko po alam kung anong masasabi ko sa inyo, pero ito po ang pinakamagandang regalo nyo sa amin itong Paskong dating at saka sa bagong taon. Sana po makaharap kita at makahingi ako ng pasasalamat na personal sa iyo. Hindi ko na po siya paalisin kahit walang-wala na kami. Makakatulog na ng maayos si Juni Sevilla ng Bacal 3, Talavera, Nueva Ecija dahil malaya na si Marimar Sevilla, ang ina ng 4 nilang anak sa tinatawag nitong bangungot. Ito ang pagtatrabaho ng mahigit 2 buwan bilang domestic helper sa isang distrito sa labas ng lungsod na matatagpuan sa silangang bahagi ng Riyadh, Saudi Arabia, ang Al Yarmouk. Masaya na po ako at makakampante na po ako sa pagtulog po. Hindi na po ako kakabahan. Nakaalis na po ako dun sa bangungot po na sa araw-araw po. At pinasabing bangungot yung pinagdaanan niyo? Sobrang hirap po talaga dinanas po dun. Hindi ko po talaga, kung i-explain ko po, hindi po talaga ma-explain siya. Sobrang trauma, tapos takot, kaba, halo-halo na po, emotional, gano'n. Talagang ayaw ko na pong balikan. Mafhimuk ang unang salitang Arabong natutunan ni Marimar sa Saudi. Ito kasi ang laging sinasabi ng mga amo sa kanya. Kung isasalin sa wika natin, wala kang kwenta. Kaya ganito rin ang trato sa kanya, tila alipin. Kahit oras na ng pagtulog, kung gusto siyang utusan, papasukin siya sa kwarto, yuyugyugin para magising, paglalabahin o bubuhatin ang among naka-wheelchair para mag-CR. Parating sinisigawan, hinahampas ng malakas ang mesa habang may ginagawa siya. Sinasadya siyang mataranta pagkatapos ay pagtatawanan. Kulang na siya ng tulog, kapos pa sa pagkain. Samoli ang pinapakain kay Marimar. Ito raw ang pinakamurang tinapay doon. Pero nang i-report niya ito, bahagyang bumuti pansamantala ang pagkain. Pinatitikim na rin siya ng kaunting kanin. Naranasan na rin niyang mabatukan, itulak, pero ang pinakamalala ay ang pagkasunog at pamamaga ng mga kamay dahil sa bleaching agent na sinasadyang ibuhos ng ina ng amo tuwing siya ay naglilinis. Hindi nakalagay sa kontrata na may kasama pang nanay at tatay ang employer na mas kinatatakutan niya. Hindi rin nakalagay na PWD ang amo na kailangan niyang buhatin. Hanggang hindi na nakakatulog si Marimar, may nakikita na rin daw siya mga anino. Nanginginig na siya bulyaw pa lang ng mag-asawa. Nagreklamo siya sa agency pero naglagay ng pagkain sa kwarto niya ang pamilya at pinicturan. Pinicturan din katabi niya ang cake na hindi naman niya natikman nang isama siya sa kapihan. Ipinakita ng pamilya ang mga larawang ito sa agency kaya sila ang kinampihan. Pinalabas nilang spoiled sa kanila ang ating kababayan. Naisip ni Marimar na kung hindi siya gagawa ng paraan, baka masiraan na siya ng bait. Baka hindi na siya makaalis doon. Isang taga-subaybay ng DWNE Teleradyo ang nakachat niya at nagkwento tungkol sa OFW Malasakit Help Desk ng Kapitolyo. Humingi siya ng tulong dito. Pagkalipas ng 2 linggo, sinabihan na si Marimar na makakauwi na siya. Nitong November 22, 2024, sinundo ng Kapitolyo sa Ninoy Aquino International Airport si Marimar para ihatid sa kanyang tahanan. Ako po taos pusong nagpapasalamat po kay Goboy at kay Ma'am Cherry Umali dahil po sa agarang pagtugon po nila sa aking kahilingan na makauwi po ako rito. Maraming salamat po. At isa po tong napakalaking regalo po ngayong darating na Pasko po, yung makasama ko yung mga anak ko, saka yung buong pamilya ko po. Mula pa noong inunsad ni dating punong lalawigan Cherry Umali hanggang ngayon sa pamamahala ni Governor Oyi Umali, patuloy na nakapagpapauwi ng mga kababayang migranteng biktima ng pang-aabuso sa ibang bansa ang Malasakit OFW Help Desk. Para sa aking special report, Delphine Agustin, Ilaw, DWNE Teleradyo, ang inyong kakampi.